Sawadee-ka. Welcome to Bangkok. Welcome everybody to come to this. Morning D2, so nandito pa rin tayo sa Holiday Inn Express. It's already 11 a.m. so ang plano today is that pupunta kami sa mga temples pero sobrang init. So we have the view of the National Stadium. Ang gagawin namin is that pupunta muna kami sa Icon Siam Mall habang sobrang init pa. Ikot muna kami sa Icon Siam and then siguro around 2 to 3 p.m. Tsaka namin iikutin lahat ng temples, which is the Grand Palace, Wat Po, and Wat Arun. So magkakatabi lang naman yung apat na yon, yung mall and yung tatlong temples. Magkakatapat lang sila across the Chao Phraya River. From here, we'll take the National Stadium, BTS train. Then lilipat kami ng Golden Line papuntang Icon Siam. And then pag pupunta na kami sa mga temples, sasakay kami ng bangka. Hindi ko alam kung ano tawag dun sa mga bangka nila. Oo, kasi tatawid-tawid tayo sa ilog eh. Okay. Para mas mabilis. Fit check, we need to make sure na nakapants siya kasi baka hindi pwede sa temple, mahirap na. And then, I'm wearing a dress kasi bawal din naka-shorts. Pero may dala naman akong balabal kasi hindi ko kaya masyadong mainit as you can see. Correct. So, yun naman sabi online. Maraming nakakalusot din naman. Minsan nga may makikita pa nga daw kayo nakasando or naka-shorts na lalaki kasi nga sobrang init. But then again, let's respect yung guidelines nung temples. So, andito tayo sa Krongthonburi SkyTrain BTS station. Apparently, you have to exit the Silom Line BTS station. I assume it's under the same company ng train line, pero kailangan ng separate na bayad. Mukha siyang APM or Automated People Mover sa underground ng mga airport. Wala siyang driver. So, dito na tayo sa Charion Nakon Station. Nakon Station lang. Dito na tayo sa may Icon Siam Mall. I think connected to sa Icon Siam Mall kasi kita ko yung building. Ito na mismo. Nasa Icon Siam Mall na tayo. There. So, this is by the river. Sa kabilang side nito, kita natin yung Chao Phraya River. Most of the luxury brands nandito. Pero syempre, hindi natin afford yun. Doon lang tayo sa pinaka-luxury na natin ng Zara. Hanggang doon lang ang kaya natin. Suk Siam Sawadee Happiness. Suk means market, right? Okay. Market. Pero busog na busog pa kami. Supposedly, we'll skip breakfast buffet sa hotel. Pero kumain pa rin kami. Konti lang naman. So I don't think may appetite kami for kung may cravings kami ngayon. So mag-ikot-ikot lang kami. Pigilan namin sarili namin para makapag food trip ulit tayo mamayang gabi.
Surprise, surprise, merong tip sa May dito. And according to the husband's research, it's the second best pad thai. So sabi ko, andito na tayo, try na natin bilang snack. Snack tayo. Snack lang natin yan. Pad thai and sticky rice. They have sticky rice din. Oh, yan. Maybe. I think... Yeah, dito sa food hall so for sure may makikita tayo ditong nagtitinda ng sticky rice. Mango sticky rice. Okay, so here we go. Let's taste it. So nice. Look at that setup. Okay, so nasa Tip sa May tayo. Tip sa May. We'll try the famous pad thai dito sa Tip sa May. Sabi nila masarap. Isa daw to sa masasarap na pad thai dito sa Thailand. At hindi rin to dun sa original nilang restaurants kasi mainit nga. So may Tip sa May branch dito sa Icon Siam Mall. So apparently, my proper way of eating pad thai. Peel off the egg, step 1. Kasi diba it's wrapped sa egg. And then taste before adding lime juice, condiments, grounded peanuts as you like. And I think that's the one that's here. Oh, yan. So there's And sugar, I think. Oh, umami, so that's bechin. And patis. Yes. Tapos yun, add condiments and then mix together. As if naman napaka-complex, no? The instructions. We just ordered crab roll at saka isang serving lang ng pad thai. Kasi pacing lang tayo. Kasi nga magpo-food trip tayo dito. Ayaw naman natin pag uwi natin ng Pilipinas, we gain 3 kilos. There you go. Thank you. So there's the pad thai. Thank you. Lime juice and peanuts. Wait lang. Na-intriga ako dito eh. What's this? May puso ng saging. Sprouts, and hindi ko alam eh. Chives. It's affordable. This only costs 60 baht. This is 60 baht and this is 160 something. 200. Less than 200 baht. 200, yep. Okay, so less than 400 pesos. Less than 400 pesos for this and this is roughly 100 pesos. There. So, tikman natin. Titikman ni wife. So, peel off the egg. Taste before. Taste muna natin. Then we'll know. But I usually like it with lime juice talaga. So, mukha siyang kakulay ng Jollibee palabok. Okay lang. So may point of comparison tayo kasi we ate pad thai kanina Sa buffet. Masarap yung sa breakfast buffet kanina. Talaga? Yeah. So, tikman natin with lime juice and with chili powder. Better with lime juice and chili powder. Lime juice. Good. Sarap na. Kasi yung noodles niya iba. Sanay ako dun sa flat egg noodle. Yung noodles nito parang pasta. Parang spaghetti. Pero hindi naman same texture. Glass noodle pa rin. I agree. Mas masarap yung pad thai sa Holiday Inn. Sa breakfast buffet. Sa buffet. Okay. Taste this. It's this crab meat roll.
Atsara. Mas gusto ko pa rin yung kinain natin kagabi. Sarap. Okay. Let's eat. Nandito tayo sa Napalay Terrace, right outside Starbucks sa Icon Siam Mall. So it's already 3 p.m. Mainit pa rin, sobrang init pa rin, pero baka mapagsaraduhan tayo ng mga palace. So punta ng palace, siguro sakay kami ng ferry. I think dyan, or there's another parang terminal doon. Sakay kami ng ferry ride papunta sa Wat Po and Wat Arun. So yun, we're done here sa Icon Siam. Napabili lang kami ng konti sa Zara, and then nakakita ng shoes si wife pero wala siyang size, so punta kami sa ibang mall to get her size. So there, bili lang kami ng cold drink sa Starbucks para hindi sobrang init pag naglalakad. Let's go! Okay, so papunta kami sa ferry ride sana. So nakita namin yung Suk Siam. So, parang food court sa basement. Sobrang daming street food like options. Tapos yun, may nakita kaming milk tea. Actually, naghahanap kami milk tea, pero ang nakita namin, Thai milk tea slush. Yum! Palabas na tayo ngayon sa may riverfront ng Icon Siam. Tignan natin kung may option dito to ride the ferry papuntang Wat Arun. Almost 3:30, no? Okay. This is going to Wat Arun. Okay, so nandito kami sa ano ba tawag dito? Pier. Sa ferry terminal sa Icon Siam. So from Icon Siam pupunta kami sa Wat Arun. The fare is 30 baht. So it's very convenient kasi pagbaba namin nasa Wat Arun na kami. Let's go! Thank you. So yun, chinek yung ticket na binili namin. Nandito kami sa loob ng ferry. It's air conditioned, malamig siya. Tapos nung nandito kami sa pier, surprisingly yung ilog sobrang brown, sobrang murky, pero walang kaamoy-amoy. So it's very impressive. Let's see kung gaano katagal bago kami makarating sa Wat Arun. I'll see you later. Ayan. Sabi, please dress appropriately. Bawal ang spaghetti, tube, short shorts, crop top. Yeah. So, syempre, ready kami. May baon tayong shawl. Tapos, nag-pants din ako. Naka-cargo pants ako. Tingnan natin how much. It's 200 baht per person. There you go. So, ito muna yung ano mo. Okay. So, apparently, pang sa girls lang naman sila strict. I actually don't see any signs na
mga restrictions ng damit sa lalaki. Sa girls, bawal ang crop top, tube, spaghetti straps, and short shorts. Yeah, already got ticket, 200 each. Then my free bottled water. How many? 180. Doon kami sa entrance ng Wat Arun. Okay. Parang sa Korea, then if you wanna dress up. Talaga? May mga, yeah. May mga naka-traditional dresses ng Thai. So nice! Okay, so we are done with Wat Arun. Grabe ang parusa sa init. Basang-basa na yung asawa ko sa t-shirt. And it's very, very nice. Look at that. Nasa labas na kami. Sobrang daming tao sa loob. And grabe ang init. So hot. But yeah, get a full taste of it. Grabe, I can imagine kung paano yung ginagawa ng iba. Naka-costume pa sila. Yung pinaka-traditional outfit nila dito. So pretty, kaya lang cannot be so hot. Game? On to the next temple? Yeah. Alright. Bye! Check natin yung schedule. Malapit! Kasama yung 40 pa. Arun. And then there's Wat Po. So we paid for 10 baht each. So 20 baht for the both of us. So yun, pasakay na uli kami ng bangka. Pero literal, natatawid lang kami. Ayan yung sasakyan nating bangka across the river. Ayan. Wat Arun Pier to Wat Po Pier. Talagang yun lang yung biyahe niya. We're here in less than 2-minute boat ride, ferry ride. Andito na kami sa Wat Po Pier. Okay, so from the pier, we turn left. Okay, so andito na tayo sa Wat Po Temple. Ang laki ng Buddha. Sobrang laki. I wasn't expecting na ganun siya kalaki, no? Yan yung tapan ng buong building. Yes, Buddha yung laman nitong buong building na to. Siyempre may bayad uli. Okay, mas mahal dito. It's 300 baht per person. Dun sa Wat Arun, 200 lang yata ang binayaran natin. Okay, we'll pay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 each, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Okay, so nag-donate tayo ng 10 baht lang. So, please hit gently. Are you supposed to wish, to make a wish? Yes. The wife will try it out. Nag-donate naman tayo anyway. I want good health for the entire family. Kung hindi siya naririnig, good health daw for the entire family of Edra and Legazpi. Can you hear that? Ang satisfying ng tunog, ah. Okay. Alright. Well, kaya mas mahal, mas maganda dito, no? Yeah. Kailangan namin maghubad ng slippers for us to go inside the temple.
Merong mga bags here where we can put our shoes. Whoa. Whoa. Dati uso itong hinahawakan yung fingerprint or yung toe, pero now don't touch, so bawal na siyang hawakan. Laki. Before exiting the temple, kukuha kami ng coins. You drop 20 baht here. 1 cup of parang sentimo. Ayan. So we will do that starting from here. Kasya ba yan? Hindi namin alam kung bilang yan hanggang dulo, kung 1 each or... And what's the significance, but why are we doing this? Kapon ka. So, okay siya. I had fun. Kulang tayo ng konting research, no? Hindi natin alam kung para saan yung coins na hinulog natin. We did it anyway. So, next agenda is, I think we're going to have dinner. We're not yet sure where, but wala na kaming really planned agenda for today. So, let's go. Okay, so we're done here sa Wat Po. Galing kami sa Wat Arun, right across the river. So, ano yung mas gusto mo? The first one. Mas gusto mo yung Wat Arun. Ako mas gusto ko itong Wat Po. Nakaka-amaze kasi kung gaano kalaki yung Buddha. I know it was big. I was expecting that it's going to be big, pero I didn't know that it was that big. Pero tsaka marami rin mga interactive. I like the gong. Yes, First time kong nakapag-gong. So, yung coins na hinuhulog, it's just that kulang siguro tayo sa research kasi we don't know the significance ng mga pinaggagawa natin. But anyway, we did it anyway. Yeah. And we walked around dito sa likod ng Buddha. Meron din siyang parang mga mini temples din para sa Wat Arun. So what's next? It's almost night time. It's already 6 p.m. I think, or 6:30 p.m. Around 6. Medyo madilim na, so we'll go back dun sa yay! There's light. So balik kami dun sa may riverside to check out the Wat Arun at night. And then yun, hanap siguro kami makakainan after. Correct. Sige, see you later. Later. We're just going around, hindi mo kami nagmamadali. Found this beautiful spot through a certain door. Grabe. Mas okay ata dito. Kasi konti yung tao, tapos ang daming pwedeng angulo. Okay, so change of plans. So we said dadaan uli kami sa riverside, pero ang ganda na kasi ng Wat Po sa gabi, so hindi na kami babalik to see the Wat Arun na may ilaw, kasi may ilaw din yung mga towers ng Wat Po.
So, kung galing kayo sa Riverside, nakikita nyo yung building na yan, right? Yan yung Watpo Complex. The other side is the Riverside, and then may gate sa labas, sa likod rather. Doon kayo sa likod lumabas para, so from that traffic light, right? Nakita nyo yung bubong ng temple. Labas kayo sa likod, then lakad kayo dito. And then here's the metro station. Sakay kami sa subway nila. First time sa subway, hindi naman BTS or SkyTrain. Oh, parang yung bubong din ng Watpo Temple. Diba? So remember nung nasa Korea tayo, yung train station sa may Gyeongbokgung Palace, parang palace din yung station nila. So anyway, let's buy ticket for their subway. So sakay kami ng Sanamchai. We're in Sanamchai station. This is the navy blue line. Bababa kami ng Saladeng. Transfer kami pabalik dun sa BTS. See. So parang ito yung circle line nila. We're at Sanamchai. Where are we going? Saladeng. Or Silom line. Silom. Hanap ka ng connecting green line. Doon tayo pupunta. Okay. Silom. Okay. Extra coconut. Thank you. Thank you. Yummy! So we're back in the hotel. Nakapagod. Pagod ka ba? Yeah, it's tiring, but enjoy. Yeah, kapagod. Hindi pa kami nagdi-dinner. Pero maaga pa naman kasi. Kaka 7 pa lang. Ano ba to? Is this Philippine time or? It's 7:34 local time here. Okay. So it's already 7:34 p.m. Kakabalik lang namin dito sa hotel from a long day. Punta kami ng Icon Siam. And then after that, Wat Arun and then Watpo. And now we're back here in the hotel. Going back to the hotel, nakakita kami ng mango sticky rice sa tabi-tabi lang. Pero mataas yung rating niya sa Google. Naka 4.9 I think yung rating niya. So, tinry namin. This is our first mango sticky rice here in Thailand. Nanghingi kami ng extra coconut sauce or milk. And tikman natin kung masarap. Hindi, ako titikim. Masalita ka lang. Yun. So, ang dami namin napuntahan today. Pero ang actually, gusto ko lang i-share na while parang Pilipinas yung Thailand, ngayon ko na-appreciate talaga how comprehensive. Obviously, hindi naman siya comparable to Japan, Korea, and other first world countries na napuntahan natin, right? Pero kasi ang point of comparison ko is the Philippines. So, sobrang okay yung transportation system nila compared to Philippines. They have total of 10 train lines. So, akala ko nung una, 3, 4 lang. It's not. 10 yung train lines nila. And what's best about it is that na utilize nila na maayos yung ilog nila. So, imagine yung hotel namin, let's put it this way. Let's say yung hotel namin is somewhere nasa Trinoma area. Right? Yung mga attractions na pinuntahan namin is somewhere in MOA. Ang layo niya, di ba? But then again, hindi kami nahirapan pagpunta doon kahit na sobrang init. So, first, we used the BTS, usual BTS train. And then we transferred to a BTS SkyTrain, which is the APM or yung walang driver na train. Para siyang airport people mover. And then from Icon Siam Mall, sumakay kami ng ferry boat. Air-conditioned ferry boat papuntang Wat Arun. Very cheap. It only cost us 30 baht each. And then from Wat Arun, sumakay uli kami ng ferry
smaller this time, tsaka hindi air-conditioned only because tatawid lang naman kami dun sa ilog, papunta ng Watpo. And then from Watpo, pabalik kami dito sa hotel. First time naming sumakay sa metro line nila or their subway system. If you are to look at the map, here, lagay ko dito, their subway is like their circle line in Japan or Korea. Diba? Yung circle line normally connects all the train lines in the metro. So yun, as a Filipino, I hope someday, maging ganun din yung train system natin. And ano ang lasa ng mango sticky rice? Masarap siya. Ano ba yung natikman natin mango sticky rice? So you had one in, what's People's that restaurant? Palace. Yeah, People's Palace in dun sa Mai Tai. So if we are to compare this dun sa mga sticky rice dun sa, kasi I think Mai Tai and People's Palace in Greenbelt are Legit na Thai food. Yeah. at least sa atin. Well, yung for me, pinakamasarap yung sa People's Palace. Okay. Kasi matamis siya. This one, maasim kasi yung mango. So, parang ang laki ng contrast between the two. But yung sticky rice niya, ang sarap. Okay, let me try it. Ang soft niya, hindi siya yung manigas-nigas. So, it's good. Okay. Pause So, ka muna sa ano mo. unahin namin tong mango sticky rice and then pahinga ng konti, freshen up kasi hulas na hulas tayo for today. And then siguro mga 8:30 p.m. doon kami maghahanap kung saan kami magdi-dinner. We're again considering Bata Tong kasi ang daming restaurant options talaga doon, but Saka malapit siya sa hotel. saka malapit sa hotel namin. So, let's see. I guess that's it for today. We'll see you tomorrow, day 3. We don't know yet because this trip was very spontaneous trip. We only planned this a couple of weeks back. So, kahit itinerary namin here in Bangkok, wala pa kami. So, before kami matulog, doon namin pinaplano kung saan kami pupunta the following day. See you tomorrow. Bye!